Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Parang traffic light. Stop ang taas pasahe, pero go ang tigil pasada. Mga driver at operator na pinagkaitan ng bisong taas pasahe, gumarahi muna para magprotesta. Good news! 50% discount sa mga pasahero ng MRT at LRT2. Aarangkada simula sa Lunes. Sa LRT1 kaya? Sa tapat pa ng simbahan ha? Nakaparadang tricycle, ninakawan ng 5 litro ng gasolina sa Bukawi, Bulacan. Babaeng grade 2 student, sinaksak ng kanyang kaeskwela sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. Ang salarin, nagdala ng kutsilyo sa school dahil sa nabasa niya sa social media. Grabe! Anong gagawin mo kung may sawa sa inodoro? Bantay panahon, nabawasan na ang lamig. Papasok na ba ang tag-init? Alamin yan kay weather frontliner Alvin Pura. At eto na nga, ARMYs, ang album at concert comeback ng global sensation na BTS. Ready na ang stage at puspusan ng seguridad. Pati nga mga convenience store, nag-stock na ng mga pagkain dahil libo-libo ang dadalo. Umarangkada ngayong araw ang malawakang tigil pasada dahil sa walang prenong taas presyo sa petrolyo. Maraming tsuper ang gumarahi muna para magprotesta matapos suspindihin ang pisong taas pasahe. At live mula sa Welcome Rotonda, Quezon City, nasa frontline na balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, may mga lugar bang pahirapan na sa pagsakay? Bibigay yung bigas, halagang presyo na 20. Julius Cheryl, simula nga kaninang alas 4 ng madaling araw ay limitado na yung mga jeep dito nga yan sa bahagi ng Welcome Rotonda. Kaya naman yung mga kapatid nating commuter ay tila nagkaroon pa o naglabas ng extra budget para nga mag-book na ng mga TNVS o yung iba naman, pinili na lamang maglakad. Kaya tama lang ang kanyang 103 per liter ang presyo ng gasolina at diesel. Sana abot ang maliit na kinikita ng ating mga driver at mga... Yan ang tanong ng grupong piston sa gobyerno matapos sumirit sa higit 100 piso ang kada litro ng petrolyo. Kaya naman ngayong araw, idinaan nila sa tigil pasada ang kalbaryong dinaranas. Kung wala po akong stock na sardinas, itlog, noodles, hindi po kami kakain. Buti may stock kaming bigas. Kung ikaw maraming anak, baka maghanap ka ng paraan, hindi mo malaman. Kasi mamamatay yung pamilya mo eh. Isa pa sa ikinatatakot ng mga tsuper kung magkatotoo ang price projection ng DOE na aabot sa 120 pesos ang kada litro ng diesel. Sa higit 15 oras na pamamasada, kinakailangan daw kasi nilang maglaan ng 3,600 pesos para lang sa langis. Pag umuwi kami ng hapon, halos wala na kami kikitain, 150, 200. Swerte mo pag naka 300 ka. Ang ilang jeepney drivers tuloy naman sa pagbiyahe. Mas lalo raw silang mababasyo kung hindi magbabanat ng buto ngayong araw. Hindi nga kasi ako naka-boundary kagabi, kaya kailangan ko mabuo yung boundary ko. Kasi kada ikot ko, 1,000 ang isang ikot ko. 1,000 din yung ko, 1,000 din yung gas ko. Kaya hindi ako umuwi sa garahe. Masingilan ako ng boundary, hinahabol ko eh. Aminado ang piston na dismayado sila sa desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na kansilahin ang dagdag pisong pasahe. Isipin nyo piso, kinansila. Pero yung mga oil company na halos 20, 23, 24 pesos per liter ang itinataas. Bakit hindi niya makansila itong patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo? Pagbabanta ng grupo, hindi raw matitigil ang serya ng transport strike. Ang samahan ng mga jeepney operator may paalala sa gobyerno tungkol sa pamamahagi ng 5,000 pisong ayuda. Hindi kami para magpasalamat. Na dapat ibibigay talaga ng gobyerno yan na kusa. Hindi pa kami yung sasabihin nila ayuda. Thanks God pa kami. Na para sa ganun, ayuda. Usapin ayuda.
Magkakandara ba kami? Hindi. Dapat kayo binabahay-bahay nga nila yan eh. Para maramdaman nila yung tao rito sa baba, sa laylayan. Kung ano na ang buhay ngayon, kung ano yung sitwasyon. Kasi na wala na eh. Tulog ang gobyerno. Walang kwenta ang gobyerno. Pangunahin ng mga apektado ng tigil pasada ang mga commuter na pasay sa jeep lang din ang kaya ng bulsa. Kanina pa ako naghihintay, wala yung jeep na dumarating. Kaya nag-book na lang ako ng motor. Pwede naman po maglakad pag wala na. Idinaan naman sa sayaw ng mga tsoper at miyembro ng grupong bayan ang kanilang protesta sa Caloocan. Nag-alahawak mo ang beep sila na hango sa isang dance craze. Nag-strike rin ang grupo ng Piston Cebu. 80% raw sa kanilang miyembro ang sumali. Ayon sa kanila, lalong lumala ang sitwasyon ng bawiin ng Pangulo ang pisong taas pasahe. Resulto sa transport sector, Ayon sa kanya, hindi pa raw panahon para magbigay ng dagdag na kita sa mga driver dahil everything is okay. Pero para sa amin, hindi namin natanggap na okay ang sitwasyon dahil sa kasalukuyan, halos napupunta na sa mga gasolinahan ang kinikita namin. Binabayad natin. Kung tutusin, parehas lamang sa mayayaman. Julius, simula alas 5 nga ngayong hapon ay nagbibigay ng hinaing dito yung iba't ibang mga tsoper mula sa Metro Manila at meron pa nga pumunta hanggang dito sa may Central Luzon gaya na lamang sa may Bulacan at kanila nga sinasabi na hindi lamang nila hinihiling yung pagdadagdag ng presyo ng pamasahe kung hindi yung tuloy-tuloy na nga sana na aksyon ng gobyerno para maaksyonan naman yung kanilang saloobin dito nga sa tapyasan na yung presyo ng langis. At dito rin nila kinumpirma na simula bukas ay magtutuloy-tuloy yung kanilang protesta at tigil pasada. Sa kabila niyan, Julius, yung mga LGU, MMDA at DOTR ay nagbigay naman ng libreng sakay sa buong Metro Manila hanggang mamayang alas 8 ng gabi. Julius. Griniel, nagbanta ang Piston na hindi raw sila titigil sa serye ng tigil pasada. Kakayanin ba ng mga driver at operator ang hindi mamasada, lalo nga ngayong ang liit-liit na ng kanilang kinikita? Kiligin ang gawang sariling atin. Hindi yung mga imported na yan. Cheryl, dalawa yung naging sentimiento dyan ng mga tsoper. Una, yung mga hindi nga titigil dito sa pagpuprotesta. Ang sabi nila, pinaka-practical nila itong gawin dahil kung sila'y mamamasada nga sa kalsada ay ganun din yung kahihinatnan dahil yung 16 to 18 hours nila sa kalsada ay napupunta lamang yung kinikita nila sa langis. Minsan nga, yung nauuwi daw nila ay nasa 150 to 200 lang. Kapalit yon ng 16 to 18 hours na pamamalagi nga sa kalsada. Yung iba naman na nagpapatuloy dito nga sa pamamasada, sinabi nila na magpatuloy man sila ay dahil hinahabol na lamang nila yung pagbabayad nga doon sa boundary. So in totality, yung nakuha natin doon sa both side na yon ng mga tsoper ay pareho lang na sila pa rin yung talo nga sa serye na ito. Cheryl. At Griniel, meron ka bang naririnig dyan na iba pa ang transport group na posibleng sumali sa tigil pasada ng Piston? Na makibaka. Huwag po tayong matakot. Cheryl, kanina nga 12 noon ay nakakuha tayo ng konfirmasyon dito sa may Piston na may kinakausap na rin sila na iba pang mga PUV organization o mga grupo rin ng mga operator. Hindi lamang sa PUJ sector kung hindi maging yung mga grupo ng taxi, TNVS at maging yung sa mga tricycle driver. Nakakuha sila ng commitment sa dalawang grupo pero hindi pa nila disclose kung sinong mga grupo ito. Kaya naniniwala sila na pwede pa nilang i-extend o pahabain itong tigil pasada o yung transport strike hanggang nga sa Mayo 1. Cheryl. Reniel, kung yung pisong taas pasahe ay hindi na lumusot, parang suntok sa buwan na ang taas pasahe. Ngayon, may impormasyon ka ba kung may nag-reach out ng mula sa gobyerno para kausapin ang mga transport group tungkol nga dito sa naudlot na fare hike? Bukas sa gaganaping Welcome Bayan, 1 p.m.
p.m. onwards po. Papunta po tayong Menjola. Julius, around 11 in the morning ay nakakuha rin tayo ng impormasyon na nilalatag o pinaplansya na nitong LTFRB yung panibagong dialogo dito nga sa grupo ng mga tsuper. Pero balikan natin itong mga grupo nga ng tsuper at operator. Gusto nilang linawin na hindi sila galit dito sa LTFRB. Bakit? Dahil yung kakarampot o yung tinapyasan na hingi nga nila na dagdag 5 piso sana sa taas pasahe ay napababa sa piso. Pero yun daw piso na yon ay inaprobahan pa ng LTFRB. Yun daw ay isang malaking hakbang na sana para nga makaalpas sila sa ganitong sitwasyon. Pero ang kinagagalit nila sa ngayon ay yung pagkansela mismo ni Pangulong Bongbong Marcos dito nga sa piso na dagdag pasahe. Lumilitaw daw na parang itong ang administrasyon na ito ay hindi para sa mga maliliit na katulad nilang tsuper, kung hindi naglilin towards o kumakalinga dito sa mga malalaking oil company na bahagya lamang daw tumaas nga yung presyo ng crudo sa world market ay agad-agad na nagtataas din ng presyo. Though deregulated yung law na yan, pero bakit daw hindi gawan ng aksyon ng gobyerno na agad kontrolin yung presyo nga ng produktong petrolyo dito sa bansa? Julius. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Huling araw na ng pamamahagi ng ayuda sa mga tricycle driver sa Metro Manila, pero marami pa ring hindi nabigyan. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, bakit may mga hindi naabundan ng ayuda? Alam nyo, Cheryl, mga kapatid, ika nga ng mga Gen Z, hindi sumakses ngayong Webes ang ilang tricycle driver kasabay ng huling araw ng bigayan ng ayuda mula sa DSWD. Kabilang rito yung mga pinabalik lamang ngayong araw mula ng mabigo rin noong Martes o unang araw ng pamamahagi ng cash assistance. Mahaba pa rin ang pila ng mga tricycle driver para sa huling araw ng bigayan ng 5,000 pisong ayuda mula sa DSWD sa Batasan Hills sa Quezon City kanina. Humalo na rin dito ang mga unang nagreklamong nawala sa listahan. Ang problema, wala pa rin napala ang marami sa kanila sa pangalawang pagkakataon. Sana hindi sila nagbigay ng ganito na makasali para lahat ng driver na hindi umasa, na masada na lang. At least mayroong pambili pa ng bigas. Reklamo ng mga tsuper, hindi na nga sila uli na masada, bigo pa sa ayuda, kaya wala tuloy may uuwi ngayong pera sa pamilya. Pinanghawakan daw nila ang pangako ni DSWD Secretary Rex Gatchalian nung Martes na may poproseso ang mga apektadong tricycle driver. Kaya dismayado ang Pangulo ng Katuparan Toda na isa sa mga nakausap mismo noon ng kalihim. Naawa ko sa mga membro ko na umaasa na sila ngayon, meron silang mag-payout sila ngayon, wala. Siyempre, maghihinakit yung ako ang sisisihin ngayon ng mga membro. Paliwanag ng Quezon City LGU, lampas 7,000 ang isunumitin nilang pangalan ng tricycle driver sa DSWD na pinahabol matapos hindi makita sa master list. Pero halos 3,000 rito ang nadiskubre namang duplication o doble sa iba pang mga listahan. Ang isa pong tricycle driver ay 2 TODA na member siya, or at the same time naman po is nakalista rin po siya sa ibang LGU. Sa Pasig, mismong mga opisyal ng ilang TODA roon, kabilang din sa nawala sa listahan at hindi rin nakatanggap ng ayuda. Kaya ganoon na lamang ang kanilang panghihinayang. Hindi nila kinuha yung master list ng bawat TODA. Dapat master list ng bawat TODA ang kinuha nila. Pero hindi lang mga tsuper na nakailang balik na ang umaaray sa sitwasyon. Kahit kasi yung mga nasa listahan naman, pero hindi lang nakarating sa nakatakdang schedule, hindi na rin pinagbigyan ngayong araw. Gaya ni Fernando Chicogo Jr. na inoperahan sa puso kaya hindi raw nakapunta noong Martes. Malaking bagay pa naman daw sana ngayon na makukuha ang pera, pambili niya ng maintenance sa gamot. Dapat daw ngayong Webes pumunta ako. Ang problema nga po, hindi dito ako ngayon, wala na naman po. Operado po ako Hindi naman ako pwede magpabalik-balik, sir. Paglilinaw ng DSWD, makukuha pa rin naman daw ang mga unclaimed na ayuda sa special payout schedule na ilalaan para rito. Kasabay niyan, in-extend naman ng ahensya ang pamamahagi na ayuda hanggang bukas kahit holiday. Para raw yan sa mga tricycle drivers sa Metro Manila na pinoproseso pa rin sa listahan.
Cheryl, marami sa mga nabigong tricycle driver sa ayuda ang nagsabi na papaspasan na lang daw nila yung pamamasada ngayong gabi para may maiuwi pa rin daw kahit papano sa kanilang mga pamilya. Gaya na lamang itong mga tricycle na nakikita nyo sa aking likuran dito sa Batasan. Samantala, maglalabas daw ang Quezon City LGU ng listahan ng mga tricycle driver na nakitaan nga ng duplication dito sa naturang master list. Yan ay para maayos daw kahit papaano kaagad ng mga apektadong tsuper yung nakitang discrepancy at may habol din dito nga sa listahan ng DSWD. Ang hiling lamang ng mga TODA, ma-encode na raw talaga sana kaagad yung pangalan ng mga miyembro nila na kawawa dahil nga sa hindi makakuha ng ayuda, lalo't malaking tulong daw para sa kanila itong pinansyal na tulong na 5,000 piso. Cheryl. Mon, klaruhin lamang natin, nabanggit ba ng DSWD kung kailan nila ipamamahagi ang ayudang hindi nakuha ng ilang tricycle drivers? Dito sa Metro Manila, Cheryl, bukas yung extended payout schedule para sa mga yan. Hanggang bukas yan para dun sa mga hindi pa rin makita yung pangalan sa listahan ng DSWD. Habang yung mga unclaimed, ito naman yung mga nasa listahan pero hindi lang nila nakuha o na-scheduled time, maglalaan daw ang DSWD dyan ng ibang payout schedule na ia-anunsyo na lamang ng ahensya. Pero yung mga talagang kawawa at pabalik-balik, bukas daw, kailangan itry nila ulit at sana mapagbigyan na dito sa ayudang 5,000 piso. Cheryl. Meron na bang inilabas na guidelines din para sa susunod na grupong bibigyan ng ayuda? Meron na, Cheryl. Actually, next week magsisimula na yung pamamahagi ng cash assistance para sa iba pang mga sektor ng pampublikong sasakyan. Kabilang dyan, sa Lunes, mamamahagi na raw ng ayudang 5,000 piso para sa mga motorcycle taxi riders. Nasa mahigit 34,000 daw yan. Sa Martes, mga TNVS drivers, nasa 34,000 din daw yan. Sa Miyerkules, mga jeepney drivers, habang sa Biyernes at saka sa Huwebes, mga delivery riders na nasa 76,000 naman daw sa bilang ng DSWD. Ang mga bilang na ito ay nanggaling sa LTFRB at nakatakdang iproseso ang mga yan next week sa mga LGU pa rin dito sa Metro Manila. Cheryl. Mon, sorry, naputol ka ng kaunti. Sino yung mabibigyan ng Thursday and Friday? Sa Thursday and Friday, Cheryl, mga riders ng mga delivery services, ito yung may pinakamaraming bilang. Nasa 76,000 yan, base sa bilang naman na hawak ng DSWD galing sa LTFRB. Cheryl. At yan ay sa NCR pa lamang. NCR pa lamang ito, Cheryl, mga kapatid ito mga binanggit natin at yung mga tricycle drivers sa probinsya na talagang nalulungkot, syempre, kasi nga bakit sila hindi pa mabigyan ng ayuda compared sa mga tricycle drivers dito sa Metro Manila. Huwag daw mag-worry. After Holy Week, kayo naman ang susunod daw na tututukan ng ahensya para sa 5,000 pisong ayuda. And again, itong ayudang ito na mula sa Assistance to Individuals in Crisis Situation ng DSWD, iba pa po sa fuel subsidy naman na ibibigay ng Department of Transportation. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Good news naman sa mga pasahero ng MRT at LRT2. Simula sa Lunes, lahat ay magkakaroon ng 50% discount. At live mula sa MRT sa Taft Avenue Station, nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Dave, magkano na ang magiging pamasahe sa MRT at LRT2? Julius, napakalaking ginhawa nga nitong diskwentong ito sa mga commuter, lalo't walang tigil nga yung pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Kung ikaw ay isang commuter ng MRT3 at LRT2, end-to-end o yung dulo hanggang sa dulong istasyon, lumalabas na magiging 18 pesos na lamang yung pinakamahal na pamasahe doon sa LRT2 at 14 pesos naman dito sa MRT3. Napakalaking tipid yan sa mga commuter nating kapatid. Simula sa Lunes, may diskwento na ng 50% ang pamasahe sa MRT3 at LRT2. Layo ng discount na pag-aani ng araw-araw na biyahe ng mga commuter.
Ayon sa DOTR, malaki ang matitipid sa konsumo ng langis kung sasakay ng tren ang mga bumabiyahe imbis na magdala ng sasakyan. Handa na raw ang DOTR at pamunuan ng LRT2 sa inaasahang dagsa ng mga commuter sa Lunes. Sa ngayon, nasa 450 hanggang 500,000 ang average na bilang ng mga pasahero sa MRT araw-araw. Ang pinaghahandaan namin is yung crowd control measures natin to ensure na mayroong orderly queuing, orderly waiting doon sa mga platform, sa mga waiting areas ng stasyon, and then yung orderly na pagpasok at paglabas ng tren. Ayon kay LRT2 Administrator Hernando Cabrera, otomatiko na discounted na ang pamasahe pag-tap sa platform ng mga gumagamit ng beep card. Kalahati na rin ang bayad sa cashier para naman sa mga gumagamit ng single journey ticket. Inaasikaso rin daw ang system para sa mga gumagamit ng e-wallet sa MRT. Ikinatuwa naman ng ilang sumasakay ng tren ang diskwento. Si Kat Mortel na sumasakay ng MRT ng Balikan mula North Avenue Station papuntang Taft, nasa 500 piso ang matitipid sa isang buwan dahil sa discount. Para po sa amin ng mga commuters, mas okay po talaga na mas may 50% off po talaga sa mga commuters. Malaking bagay po yun para sa amin. Masustain po namin yung mga pangangailangan pa po namin. Ang commuter din na si Marga Carlon, sa ibang gastusin na lang daw ilalaan ang matitipid sa pagsakay ng tren. Yung matitipid namin is pangbili ng bigas at saka pambayad ng kuryente. Ang sumasakay naman sa EDSA carousel na si Norma Correa, mas pipiliin na raw mag-MRT simula sa Lunes. Ang ibabayad daw niya sa bus, pwede nang balikan sa MRT. Siyempre mababa, di ba? Mga ano lang, babayaran dun. Malaking bagay na po yun. Julius, kung sa Lunes nga ang simula ng diskwento, tanong na yon ng mga commuter hanggang kailan yan epektibo. Ayon sa panayam natin kay Atty. Cabrera, sinabi niya na hanggat walang lumalabas na opisyal na mensahe mula sa gobyerno ay mananatili itong diskwentong ito. Balik sa iyo, Julius. Eto pa, Dave, mga karagdagang tanong, paano yung mga discounted na mga tickets gaya ng mga senior citizens at mga estudyante? Meron pa ba silang maaasahang karagdagang discount? Julius, ayon nga sa panayam natin kay Atty. Cabrera kanina, sinabi niya na yung mga nauna nang nakapag-avail ng 50% gaya nga ng mga PWD, senior citizen at saka mga estudyante, mananatili sa 50% yung kanilang diskwento. Ang MRT at LRT2 pa lang ang may discount. Hirit ng ilan natin mga kapatid, baka naman daw, beke naman daw, no? Pati sa LRT Line 1 ay magka-discount na rin. Julius, dun nga sa mensahe na natanggap natin mula sa kanilang pamunuan, sa ngayon ay wala pang official announcement ng diskwento yung LRT1 o yung pamunuan ng LRT1. So mananatili muna yung regular rate or yung regular fare dyan sa LRT1. Balik sa iyo, Julius. Maraming salamat, Dave Abuel. Nagkakanakawan na ng gasolina sa Bulacan. Sa pulsa video ang rider na higit 5 litrong gas ng tricycle ang tinangay. Nangyari pa yan sa tapat ng simbahan. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sa kuha ng CCTV sa Bukawi, Bulacan, makikitang pumarada ang motor na ito sa gilid ng kalsada sa harap ng tawiran. Tumambay ang rider na tila may hinihintay. Makalipas ang higit 20 minuto, tumawid ang rider at pinuntahan ang tricycle na nakaparada sa harap ng simbahan. Umupo ito sa motor ng trike at tumambay ulit. Maya-maya pa, pumasok na ito sa loob ng sidecar at tila may hinahanap. Umalis itong saglit at pagbalik, may dala na siyang galon. Pumasok ulit siya ng trike at dito na pinaihi ang gasolina ng motorsiklo at isinalin sa kanyang galon. Tumawid ulit ang rider, pabalik sa kanyang motor at tumambay roon habang hinihintay na mapuno ang galon. Ang sumunod na eksena, bitbit na niya ang galon na halos puno na ng gasolina. Nadiskubre ang pagnanakaw nang lumabas na ng simbahan ang may-ari ng tricycle. Ayon sa driver, halos 5 litro umano ng unleaded gas na aabot sa higit 400 pesos ang halaga ng nakuha ng rider. Pero nagtira pa raw ito ng kaunti para makauwi siya ng bahay. Nakasarado naman daw at may susian ang tangke ng motor.
Yun nga lang, sinira ng kawatan ng hose na nagdudugtong sa gas tank at makina. Wala naman kasing lock yan. Hose lang yan papunta, galing tangke, papuntang karburador. Hose lang na maliit yun. So, pag binunot yun, ay dire-diretso na yung gasolina para tumapon. Tingin ni Mang Eduardo, sadyang naghahanap na makukuha ng gasolina ang rider at natsyempohan ang kanyang tricycle. Abala raw kasi sila sa simbahan kaya hindi napansin ang lalaki. Nakakalungkot kasi damang-dama natin kung gaano kahirap yung kalagayan natin ngayon dahil sa mahal ng gasolina. Yung taong kumuha may dala-dala siyang motor Kaya mayroon siyang dala-dalang galon kaya bukod sa iba pa, siguro talagang intention niya makakuha ng gasolina. Hindi na nagsumbong sa mga pulis si Mang Eduardo. Bilang Kristiyano, nais na lang daw niyang patawarin na magnanakaw. Maaring nagawa lang daw nito ang krimen dahil sa kagipitan, dulot ng sumisipang presyo ng mga produktong petrolyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Pinagsasaksak ang 7 taong gulang na babae sa loob ng kanyang paaralan sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. Ang suspect ang kaeskwela niya na naudyukan umanong manaksak na sa nabasa nitong post sa social media. Narito ang Frontline Report. Nagkalat kahapon ang dugo sa sahig ng CR sa Andres Bonifacio College sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. Diyan sinaksak ang isang babaeng grade 2 student na 7 years old. Ang sumaksak sa kanya, ang 14 years old niyang kaeskwela na grade 8 student. Base sa investigasyon, nag-abang sa banyo ang salaring estudyante. Saktong nag-CR ang biktima na bigla-bigla na lang pinagsasaksak. Tumigil lang ang salarin nang may pumasok na iba sa CR. Dali-dali siyang tumakas. Naisugod naman agad sa ospital ang biktima. Mabuti na lang, hindi gaanong grabe ang kanyang mga tinamong sugat, kaya nakaligtas siya. Ayon sa pulisya, naudyukan umano ang salarin nang nabasa nitong post sa social media. Ang sabi raw sa post, manaksak siya ng kahit sino. Parang pag may nakita daw siyang tao, saksakin. Parang ganyan, abulin, tapos saksakin. Pag lumabas siya, kita ng tao, abulin, tapos saksakin. Napag-alamang nakuha ng suspect ang kutsilyo sa kanilang bahay tsaka ito ipinuslit sa eskwelahan. Ayon naman sa pamunuan ng Andres Bonifacio College, nakausap na nila ang mga magulang ng biktima at ng nanaksak. Kasabay niyan, tiniyak ng eskwelahan ang kanilang commitment sa kaligtasan ng kanilang mga guro at estudyante. Sa ngayon, hawak na ng DSWD ang estudyanteng nanaksak. Paalala naman ng eksperto sa mga magulang ng mga batang madalas magbabad sa cellphone. Kung kumustahin mo lagi yung anak mo or kung nasa social media lagi yan, alamin mo ano pinapanood mo, no? Ano yung nakaka-interest sa iyo, get involved. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Arestado ang isang babaeng nagnonotaryo kahit hindi naman siya abogado. Naniningil siya ng hanggang 5,000 piso gamit ang pangalan ng totoong abogado. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Napakapit sa panalangin ang 25 taong gulang na si Catherine. Paanong sasagutin ang kanyang dasal kung nanloloko siya ng kanyang kapwa? Sa maliit na sari-sari store na ito sa Barangay Almanza 2 sa Las Piñas, inaresto ng mga operatiba ng NBI ang tinderang si Catherine na sumasideline pa lang peking abogado. Nag-aalok siya ng notaryo gamit ang pangalan ng lehitimong abogado na si Manuel Rodriguez. Nabisto ang suspect matapos dumulog sa NBI ang totoong attorney Rodriguez. Nagpasaklolo na si Rodriguez sa mga otoridad dahil sa dami ng mga peking notaryo ni Catherine na gamit ang kanyang pangalan. Nadawit patuloy ang abogado sa 3 magkakaibang kaso na wala naman siyang kinalaman. Ang masakla pa, nasuspinde na ang notary powers ng biktima dahil sa panloloko ng sospek. Kahapon sa Quezon City sa National Prosecution Service, may kasong involving estafa through falsification of public documents. Wala akong alam doon sa document na involved at hindi ko pirma yung nasa document na involved sa kasong iyon.
Ang una po, masakit bilang abogado at ako po ay isang officer ng Integrated Bar of the Philippines sa Manila. Ayon sa suspect, nirecruit lamang siya na maging notary agent ng dati niyang amo na abogado. 50 pesos raw ang komisyon ni Catherine sa bawat notaryo. 300 pesos ang singil niya sa affidavit of loss at 5,000 pesos naman kung deed of sale of property. Sumama sa operasyon ng NBI ang abogadong biktima ng identity theft. Dito na nagharap ang peke at totoong abogado. Hindi po ako nag-abogado, bali lang po ako, graduate lang po ng 4 years course lang po. Hindi ko po na aabot po ako sa ganito. Kasi trabaho lang po talaga yung hanap ko eh. Nakakaawa din naman talaga siya, pero syempre hindi natin pwede palampasin, lalo na nagagamit yung pangalan natin sa hindi maganda na activities. Nahaharap sa patong-patong na kaso ang sospek. Huwag matakot magtanong mga kapatid para masigurong legit ang inyong abogado. Ayon sa NBI, isearch lang ang pangalan at roll number na nagpapakilalang abogado sa mga website ng Supreme Court at Integrated Bar of the Philippines. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Umihiling ang ilang transport group na taasan pa ang ayuda para sa mga jeep. Hit nila mas malaki raw ang kanilang gastos. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Ian, ano pang panawagan ng mga transport group? Julius, matapos ngang suspendihin ni Pangulong Bongbong Marcos yung dapat sanang fare hike ngayong araw, nagngangalit na yung ilang mga operators, pati na rin mga transport group. Sa katunayan nga, ang grupong Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas humihingi ng dobleng subsidy para raw sa panustos ng kanilang mga pangangailangan. Kaninang hapon nga, nagtungo ang nasabing grupo sa LTO kung saan nakipagpulong sila kay LTO Assistant Secretary Marcus Lacanilao. Hiling nila dahil sa krisis ngayon, suspendihin na rin ang penalty sa mga violation sa mga tsuper. Nakakadagdag din daw kasi sa gastusin ang mga multa sa mga driver. Bukod dito, ipinarating din nila sa DSWD na doblehin din sana ang kanilang matatanggap na subsidy. Hindi raw kasi makatarungan ang ginawang suspensyon ni PBBM sa nakatakda sanang fare hike ngayong araw para sa public utility vehicles at TNVS. Bukod sa LTAP, kasama rin sa meeting kanina ang ACTO at ang mga operators ng Modern Jeepney at UV Express. Ang hiling nila, 10,000 pisong subsidy para yan sa mga traditional jeepney. Sa modern jeepney naman, nasa 15,000 pesos na subsidy ang tingin nila ay makakatulong para sa kanila. Dagdag pa ang pagtaas sa pasahe. Ang dati kasing 1,500 na gastos para sa gas kada unit, nagiging 3,000 pesos na raw. Dagdag mo pa daw dyan yung ibang mga operational expenses, pati na rin yung kanilang monthly amortization ng kada unit. Narito ang kanilang mga naging pahayag. Sana huwag naman kaming iparihas kagalang-galang na Pangulo sa tricycle. Huwag naman kaming bigyan ng 5,000 na para bang lollipop na pag umiyak yung bata, bigyan mo ng lollipop, tumigil na po. Talagang hirap na hirap po kami kasi meron kaming mga monthly amortization na kailangan bayaran sa bangko. Samantala, dahil nga sa malalang epekto ng oil price hike ay umabot na sa halos $111 per barrel ngayong araw ang bariles ng Brent crude o yung krudong nagmumula sa Gulf States. Habang umangat na sa $99.78 per barrel ang US crude oil. Julius, sa ngayon nga nandito tayo sa bahagi ng EDSA, parteng Cubao na ito. At kung mapapansin ninyo sa aking likuran, ito na yung southbound, patungo na yan ng Ortigas, San Juan at Makati. At medyo maluwag yung daloy ng trapiko kahit na rush hour sa ngayon. Kanina rin, nag-ikot tayo sa iba't ibang lugar dito sa Quezon City. At ayon nga sa mga nakausap natin, tila hindi naman din sila nahihirapan sa pagbiyahe kahit nagsagawa nga ng malawakang strike yung ilang transport groups. Dahil nag-provide ng libreng sasakyan o libreng bus para doon sa mga residente ngayon dito. Iyan, naisagot na ba ang LTO sa mga hinaing ng mga transport groups? Julius, nakausap nga natin kanina si Asek Lacanilao, at ayon nga sa kanya,
hindi raw nila pwedeng payagan yung hinihiling na pagtanggal o suspension doon sa mga violations o multa ng mga drivers. Bagkus sabi niya nga, dapat daw disiplinahin ng mga transport groups yung kani-kanilang mga miyembro para maiwasang mag-commit ng mga violation para hindi na rin makapagmulta. Yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Julius? Maraming salamat, Ian Suyu. Naghahanap na ang gobyerno ng iba pang pagkukunan ng produktong petrolyo ayon yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasunod yang ng patuloy na gyera sa Middle East at lumolobong presyo ng petrolyo. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Kita sa video ang pagsabog ng bahagi ng Aramco facility sa Riyadh, Saudi Arabia. Ito ang industrial site kung nasaan ang world's largest energy and petroleum companies. Ang South Pars gas field naman ng Iran na siyang pinakamalaking natural gas field sa buong mundo, pinasabog ng Israel. Kaya ang Iran, binomba ang Ras Laffan ng Qatar, ang isa sa pinakaimportanteng energy hub sa buong mundo. Ito ang sitwasyon sa ika-20 araw ng gyera sa Middle East. Ang epekto niyan, sumipa na sa $112 so higit 6,700 pesos ang kada bariles ng presyo ng Brent crude na siyang basehan ng presyo ng langis sa world market. Sa kabila ng pandaigdigang krisis, tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na patuloy na naghahanap ang gobyerno ng iba pang sources ng petrolyo. Sa pagbisita ni PBBM sa Bataan kanina, sinabi nito na kinakausap na nila ang iba pang bansang pwedeng pagkunan ng langis. Yung langis, wala tayong magagawa dyan. Pero at least yung supply ay tinitiyak namin magkakaroon. So kahit na may stock tayo, patuloy ang maghanap ng Pilipinas dahil kumukuha talaga tayo sa Middle East. Kung iniiwasan dati ng Pilipinas na mag-angkat ng coal o uling, bibili na raw tayo ngayon dahil sa krisis para hindi kulangin ang supply ang mga power plant. We'll open up again the importation, the buying of coal para hindi makulangan ang ating power plant para sapat ang ating magiging power supply for especially in all parts of the Philippines. Dagdag pa niya, ang mga stockpile ng Pilipinas na nasa ibang bansa ay pinauuwi na rin para pahabain ng hanggang 3 buwan ng ating supply. Suportado rin ng Pangulo ang paggamit ng solar energy para mas makatipid ang mga tao. Patuloy din daw na binibigyan ng ayuda ang sektor na apektado ng pagtaas ng petrolyo. And so we're trying to find different methods para makapagbigay ng subsidy, para makabigay ng tulong. The problem is masyadong malikot ang presyo ng langis, hindi natin ma-anticipate. So we are still adjusting right now. Huwag po mag-alala ang tao. We are securing the supplies of oil. We are securing the supplies of food. Sa survey na ginawa ng Pulse Asia na kinomisyon ng Stratbase Institute mula February 27 hanggang March 2, 4 sa 10 Pilipino ang nagnanais na solusyonan ng gobyerno ang mataas na presyo ng pagkain gaya ng bigas. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Sumadsad sa 60 pesos and 10 centavos ang halaga ng piso kontra dolyar ngayong araw. Ito na ang pinakabababang halaga ng palitan ng piso kontra dolyar. Nahigitan pa nito ang 59 pesos and 95 centavos na palitan noong nakaraang Lunes lang. Kasabay pa nito ang pagsampa sa $110 per barrel ng presyo ng langis. Ayon sa ekonomistang si Professor Emmanuel Leico, epekto pa rin ito ng pagsipa ng presyo ng petrolyo sa world market. Kailangan na raw umaksyon ng pamahalaan dahil labis na itong mararamdaman ng mamamayan kung tatagal pa ng higit 2 buwan ang pagsadsad ng piso. Hindi rin daw dapat makampante ang pamahalaan kahit may supply pa ng langis sa ngayon. Hindi ito supply issue only, kundi this is also a price issue. Ang sabi po ng Department of Energy, huwag tayong magpanik kasi meron naman tayong pinagkukuhanan. Totoo po yun, pero pwede tayong may pagkuhanan ng petrolyo, pero kung wala na po tayong dudukutin na pambili ng petrolyo, krisis na po yan para sa mga mamamayan. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Huwebes.
Busy week para sa armies dahil nalalapit na ang makasaysayang concert ng global sensation na BTS. Sana all makakanood ng live, gaya ng isang Pinoy Army na nakausap ng News 5. Nasa frontline ng balitang yan, si Von Belenario. 2 araw na lang, the ultimate BTS comeback na. At hindi lang basta comeback, kundi comeback concert ito after 4 years. Gaganapin yan sa makasaysayang Gwangmamun Square sa Seoul, South Korea. Kaya ang mga ARMY, ang fandom ng grupo, todo prepare na. Isa nga riyan ang Pinoy ARMY na si Colleen Rojas. Para sa BTS Comeback Live Arirang Concert, ni-ready na nga ni Colleen ang kanyang purple suitcase for the BTS merchandise. Ang kanyang hobby jacket, BT21 Collection, Army Bomb o ang BTS Lightstick with cover, at iba pang merch ng Global Superstar Group. Nag-ready ako ng headband kasi limited lang po yung pwedeng dalhin. Ngayon, yung release nila ng mga photos sa Netflix, ito po, pinagawa natin siya. So ito po yung dadalhin natin. And syempre, nag-ready din po ako itong Army Bomb natin. Tapos may mga OOTD po tayo, may mga damit tayong tinala. O diba? Super complete ni Colleen. Sobrang excited po. Yung kaba, nandito pa rin talaga na alam niyo po yun, kahit na kailang beses na po tayong bumalik sa Seoul, pero yung ngayon, iba yung excitement ngayon kasi first comeback po ng BTS. Isa si Colleen sa mga maswerteng nanalo ng free ticket para sa kick-off concert ng BTS. Kaya naman biyaheng South Korea na siya para makita ang kanyang beloved OT7. Ibang feeling, iba. Parang, alam niyo po yun, as a fan girl of BTS po, yung feeling po na, yung may iyak ka na, at last, makikita mo sila, totoo na, nalalabas sila, meron silang album, may comeback sila. Yun pong, sa tinagal lang hinintay din natin for 4 years, finally po, matutupad na, makikita na natin sila at last. Kahit personal na dadalo si Colleen, hindi yan nakalimutan ng mga fellow Philo Army niya sa Pampanga. Kaya naman nag-organize din siya ng watch party sa kanilang cafe na hango rin sa BTS ang tema. O diba? True Army dahil may camaraderie. Bukod kay Colleen, may mga naghahanda na rin ng watch party sa iba't ibang lugar sa bansa. Mapapanood ang BTS The Comeback Arirang Concert sa Netflix. Meron ding inilagay na mga photo booth pop-up ang streaming platform sa iba't ibang lugar para ma-enjoy ng mga BTS Army. Bago ang mga highly anticipated concert, ilalabas na bukas ang Arirang album ng grupo. Mapapanood naman sa March 27 ang BTS The Return documentary sa Netflix. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belenario, News 5. Susunod, sawak na ispatan sa Inidoro. 5 taong gulang na batang naki-birthday lang, nalunod sa swimming pool. At trailer ng bagong kapatid serye na aantig sa inyong mga puso ang My Best Friend Eman. Anong Diyos? Walang Diyos! Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, ito po ang dapat niyong abangan maya-maya lamang. Merong sasakyang nagtangkang tumawid sa ilog sa Iloilo pero na-stuck ito at ang sakay po niyan isang pari. Kung paano siya nasagip sa ilog, alamin sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Diyan lang kayo, mga kapatid. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Natrap sa ilog ang minamanehong sasakyan ng isang pari sa Itogon, Benguet.
Nagbayanihan para masagip si Father. Hawak ang lubid, sabay-sabay hinatak ng mga lalaki ang sasakyang naipit sa mabatong bahagi ng ilog sa barangay Dalupirip. Nang hindi na umobra, gumamit na sila ng truck. Ayon sa pari, pauwi na sila ng kanyang kasama mula sa isang piyesta nang tangkay nilang tumawid sa ilog. Pero bigla raw tumaas ang tubig kaya na-stuck ang sasakyan. Sa huli, nagpasalamat ang pari sa mga sumagip sa kanila. Naghihinagpis ang mga magulang ng isang bata sa Cebu matapos nitong malunod sa swimming pool sa gitna ng isang birthday party. Ang bata ipinagkatiwala lang nila sa kanilang mga kaanak. Narito ang Frontline Report. Sa kuha ng cellphone video na to sa isang resort sa Minglanilla, Cebu noong linggo, makikitang nire-revive ng lifeguard ang isang bata. Ilang minuto rin ginawa ang CPR, pero ang bata namumutla na at wala pa rin malay. Dumating din ang ambulansya at isinugod sa ospital ng bata. Pero binawian rin ng buhay ang nalunod na 5 taong gulang na si Gianna. Ayon sa ina ng bata na si Gianna, buhay pa raw ang kanyang anak nang dumating sa ospital. Laban lang jud, nakapit lang jud. Siguro gid na sa kung nang siyang trapo sa luha. After to sir, suka na siya. Siyang ilong, siyang baba, siyang dunggan. Pagkuhan sir, flatline na. Ipinaalam daw ng lolo ang bata para makasama sa birthday party ng kanilang kaanak. Pinayagan nila ito pero hindi na nila ito nasamahan dahil nagtitinda sila noong araw na yun. Grabe siya, kasagad siya. Dili ka ba nagbisag ang sangan kuhaan kong anak. Ito ko sa kong kamatayon ng kasakit. Hindi rin maiwasan ng pamilya na maglabas ng sama ng loob sa resort. Dahil bagamat may lifeguard, tila hindi naman daw ito nakabantay. Merong lapses on the part of the lifeguard ng resort. And the resort likewise had some, their defenses and their allegations na hindi raw binantayan yung kanila na family member, which is yung bata na na-drown. We try to ask for a copy of CCTVs. Unfortunately, some areas hindi functioning. Sa huli, hindi na nagdemanda ang pamilya laban sa resort na tumanggi rin ng mga magbigay ng bahayag. Paalala naman ng mga otoridad, lalo ngayong papasok ang tag-init. On the part naman dun sa mga visiting na mga tourists, it is best also to put their focus on where their attention matters. Especially sa mga bata, huwag nilang pabayaan na maligo na walang kasama, walang nakabantay. Nagbabalita mula sa Frontline, Ana Cruz, News 5 Regional. Weather update tayo mga kapatid. Ngayon, alamin muna natin kung bakit biglang lamig nitong nakaraang weekend at painit naman ngayong papasok na weekend. Dahil po nagkaroon tayo ng malakas at malawak na high pressure area dito sa may area ng China na kung saan direkta po nating natanggap yan as amihan o northeast monsoon. Sa sobrang lawak niyan, umabot pa po yan dito sa Mindanao. Pero ito pong high pressure area na ito ay kumikilos papunta dito sa North Pacific area. Na kung saan kapag nandito na po yan banda, yung ating hangin po ay bumabali na, dumadaan dito sa karagatan ng Pasipiko. Ang karagatan po ang nagpapainit dyan. Kaya dumarating sa atin ang easterlies as mainit at malinsangang hangin. At maliban dyan, kapag ito pong ating high pressure area ay sumasama na dito sa ating tinatawag na North Pacific High Pressure Area. At kapag lumalawak na po yan, yan po ay senyales na ng papasok na panahon ng tag-init. At medyo malawak na po yan sa ngayon. Sa ngayon nga ay humihina pa at umatras itong ating amihan. Yan po ay nakaka-apekto na lamang dito sa northern portion ng Luzon at extreme northern Luzon. At ito namang easterlies ang nakaka-apekto sa natitirang bahagi ng ating bansa. Natitirang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. At patuloy pa pong atras itong ating amihan at northeast monsoon na kung saan sa weekend hanggang sa susunod na linggo, ito na lamang pong easterlies ang ating magiging prevailing weather system na kung saan yan din po ang magdadala ng patinding init ng panahon sa ating bansa at magpapatuloy na po yan hanggang panahon na o pagpasok na ng panahon ng tag-init. Paghandaan po natin yan mga kapatid. Sa ngayon, meron na lamang tayo mga posibleng mahihinang pagulan dito sa ilang bahagi ng Kalinga, Apayao, ilang bahagi ng Cagayan, kasama na rin po dyan ang Isabela at Aurora,
Ito namang natitirang bahagi ng Luzon, medyo mababa rin po yung ating tsansa ng pagulan. At kung may mga pagulan tayo, ito po yung mga isolated lamang o yung mga pulupulong pagulan na kadalasang nangyayari tuwing hapon at gabi. Sa pangkalahatan, maliwalas pong panahon nating aasahan sa malaking bahagi ng Luzon. Ganun din pong ating aasahang panahon sa Visayas at Mindanao. Wala naman tayong inaasahang malawakang pagulan maliban lang sa mga posibleng thunderstorms tuwing hapon at gabi. Again, pag meron tayong thunderstorms, kahit maganda po ang panahon sa umaga at tanghali, yan po ay biglang buhos ng malakas na ulan na minsan may kasama rin pong pagkulog at pagkidlat. Dito rin po sa Metro Manila, magpapatuloy din po ang maliwalas sa panahon. Pero nababawasan na po yung ating lamig ng panahon. Kung mapapansin nyo sa tanghali, mas ramdam na po natin ang alinsangan ng panahon at ramdam din po natin ang direktang sikat ng araw dahil medyo manipis yung ating kaulapan. Pagsapit naman ng hapon, nagiging maulap yung panahon natin at medyo mahangin din po pero nababawasan na po yung ating lamig. At pagsapit naman ng gabi, may kalamigan pa rin po pero yan po. Sa susunod na mga araw, lalong-lalo na sa weekend, mas magiging maalinsangan na po yung ating panahon. Dahil nga sa pagpasok ng ating tinatawag na Easterlies. Paghandaan din po natin yung mga kapatid, lalong-lalo na sa mga bibiyahe ngayong long weekend. At yan po muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa'yo. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, may bago na namang aabangan sa Kapatid Network. Yan po ang teleseryeng My Best Friend Eman. Marami ang excited malaman kung sino nga ba si Eman. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Trailer pa lang, kaabang-abang na. Inilabas na ang full trailer ng bagong kapatid teleserye, ang My Best Friend Emma. Panoorin sina JM De Guzman, Shaina Magdayaw, Ay de las Alas, Kit Thompson, Sid Lucero at Michael De Mesa sa isang kwento ng pagmamahal at pananampalataya. Anong Diyos? Walang Diyos! Nakakwentuhan natin ang cast matapos ang kanilang guesting sa Eat Bulaga. Galing ni Miss Ai, as usual. Nakaka-excite, subaybayan. Yun yung unang thought ko. Parang gusto ko na siyang simulan, gusto ko nang panoorin. Ako parang naluha ako kasi parang ang ganda niya. Yung alam mo yun, yung may kurot talaga sa puso yung trailer. Pero ang tanong ng nakararami, sino nga ba si Best Friend Eman? Sa tingin ko po ang kailangan nyo abangan kung sino si Eman. Yan, sino ba si Eman? Yung best friend nating Sino ba lahat. yung best friend nating lahat na yan? Kasi sa trailer hindi pinakita kung sino eh. Nakatalikod lang siya. Pero yun yung kailangan nyo abangan. Kamay lang yung pinakita sa trailer eh. Kaya agree ako, si Eman talaga ang pinakaabangan natin. Abangan at subaybayan ang buong storya ng My Best Friend Eman, directed by Derek Cabrido. Ngayong Abril na yan, dito lang sa Todo Max Primetime sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod sa pulsa CCTV, delivery truck ng manok bumulusok matapos umanong mawalan ng preno. Lalaking bastos umano sa kanyang tatay, pinagsasaksak ng bunso niyang kapatid. At silipin ang stage sa South Korea kung saan magpe-perform ang nagbabalik na BTS. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, maya-maya lamang ihatid namin ang mga updates sa digmaan sa Middle East. Habang namomroblema ang maraming bansa sa petrolyo, pinuntirya ng Israel ang malaking imbaka ng gas sa Iran. Duwanti naman ang Iran sa Qatar at gas facility naman ang kanilang binomba. Diyan lang ho kaya mga kapatid. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nasawi ang isang lalaki sa Cebu matapos madaganan ng isang delivery truck ng manok. Bago nasawi ang biktima, may iniligtas pa umano itong bata. Narito ang Frontline Report.
Nahagip sa CCTV sa Barangay Dumlog sa Toledo City, Cebu ang pagtagilid ng isang truck sa kalsada. Ang mga residente agad lumapit sa truck. Wasak ang harapang bahagi nito. Base sa investigasyon, nawalan umano ng preno ang truck na magdi-deliver sana ng mga manok. Hindi na nahagip sa video pero isang lalaki ang nasawi matapos madaganan ng truck. Damay rin ng dalawang motor. Kinilala ang biktimang si Carlos Navarro. Kwento ng kanyang asawa, may bata siyang iniligtas bago siya madaganan. Bata sir, barilabang. Hindi ko na kaya na mawala ang aking asawa. May batang tumawid. Iniligtas niya ang bata. Itinulak niya ito. Pero habang siyang tumatawid papasok sa bakery, hindi na niya alam na mababangga siya. Nasagasaan siya, tinamaan ang kanyang mukha. Sobrang nasaktan ang kanyang dibdib at nabali ang kanyang paa. Labis naman ang paghihinagpis ng anak ng biktima. Mahal na mahal niya kami. Napakabuti niyang ama, pero ngayon wala na siya. Namamasada lang siya ng tricycle at nagsisikap para sa amin. Ngayon, ito ang nangyari sa kanya. Patay na siya. Sa huli, nauwi sa ariglohan ng insidente. Nag-abot ng tulong pinansyal ang kumpanya ng truck sa pamilya ng biktima para sa gasto sa libing. Nagbabalita mula sa Frontline, Naloy Chivaria, News 5. Update naman sa giyera sa Middle East, pinuntirya ng Israel ang isang major gas field sa Iran. Kita sa video ang lawak ng sunog sa South Pars gas field kasunod ng panibagong airstrike. Gumanti naman ang Iran at binomba ang Ras Laffan facilities sa Qatar na isa ring pangunahing gas plant sa buong mundo. Kaya si US President Donald Trump nagbabalang tuluyang bobombahin ang buong South Pars gas field kung muling aatake ang Iran sa Qatar. Gagawin daw ito ng Amerika at may tulong man o wala mula sa Israel. Samantala, may na-detect namang drone sa military base sa Washington sa Amerika. Hindi pa malinaw kung saan ito galing. Una nang lumutang na posibleng atakihin ng Iran ang California bilang ganti sa Amerika. Nakapasok muli ang ating Women's National Football Team o Pilipinas sa FIFA Women's World Cup. Kasunod yan ng panalo ng mga Pinay sa Uzbekistan sa score na 2-0 sa AFC Women's Asian Cup. Unang nakascore si Angie Bird para sa Pilipinas sa 47th minute. Sinundan pa yan ni Jacqueline Sawicki ng isa pang goal. Hindi na nakascore ang mga kalaban hanggang sa matapos ang laro. Gaganapin ang Women's World Cup sa Brazil sa susunod na taon. Ito na ang ikalawang sunod na beses na pumasok sa World Cup ang Pilipinas matapos ang historic debut noong 2023. Susunod, sawa, biglang lumitaw sa Inidoro. Mga naglalaro ng bilyar nagkapikunan, isa ang patay. At anak ni Aiko Menendez, mapapasana all sa love life ng ina. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Armies, mag-ingay! Ready ka na ba na muling makitang mag-perform ang bias mo? O baka naman mabaliw ka ng iyong bias wrecker? Bukas na po natin maririnig ang comeback album ng global superstars na BTS. Yan po ang Arirang. Pero teka, ano bang ibig sabihin niyan? Tungkol saan ba yan? Don't worry, ako na to. Ang trivia at history ng Arirang mamaya po sa K-Alaman. Kaya dyan lang kayo mga kapatid. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa ibang balita, binanatan ni House Speaker Bogie D ang Department of Budget and Management o DBM dahil sa umano'y mabagal nitong paglalabas ng budget.
Paliwanag ng House Speaker, kahit na ipasa na ang budget, wala rin itong saysay kung hindi naman agad maibibigay ang pondo para sa mga proyekto. Hindi tinukoy ni D kung anong mga proyekto ito. Nitong Lunes, inireklamo ni House Deputy Speaker at NUP Chairman Ronnie Puno ang anay nakatenggang infrastructure projects sa kani-kanilang distrito. Wala pa rin daw kasing ibinababang pondo ang DBM. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit dismayado raw sila sa pamumuno ni Speaker D at kung bakit pinag-iisipan nilang pumalas na sa mayorya. Sa mga kaibigan natin sa DBM, ayusin nyo naman ang inyong trabaho. Bilis-bilisin nyo naman ang inyong mga pagkilos. Huwag yun nang sayangin ang oras. At huwag na huwag nating paghintayin ang taong bayan. Ika nga, aanuin pa ang damo kung patay na po ang kabayo. O kalma lang sa mga kapatid nating Army dyan dahil isang tulog na lang, maririnig na po natin ang comeback album ng BTS na Arirang. Pero for now, trivia at throwback po muna tayo. Kung dito nga po sa Pilipinas, merong bahay kubo. Sa Korea, merong Arirang. Isa po yung Korean folk song at eto, pakinggan po natin. Arirang Noong 1896, unang naitala sa abroad ang Arirang at hindi po ito dahil sa sikat na singer, kundi dahil sa 7 Korean students na nag-aaral noon sa Howard University sa Amerika. Oo mga kapatid, 7 students, parang BTS na may 7 members. Na-record ang mga estudyante na kumakanta noon ng Arirang. Sa madaling sabi, sila po ang kauna-unahang nagdala ng Arirang sa global stage. At ngayon, mahigit 60 versions ang Arirang, depende po sa rehiyon. Iba-iba ang tunog pero iisa ang hugot. Tungkol sa pag-ibig, lungkot at paghihiwalay noong panahon ng pananakop ng Japan. Naging silent protest po ang anthem na ito. Hanggang sa noong 2012, kinilala ng UNESCO ang Arirang bilang Intangible Cultural Heritage. At yung Arirang, Arario ang nagbukas ng maraming oportunidad. Bago pa ang global fame ng BTS, may nauna ng 7 members na nakatatak na rin sa kasaysayan. Kaya mga kapatid naming Army, tandaan po natin na ang Arirang album ng BTS ay hindi lang basta set ng mga kanta, kundi may malalim itong kahulugan na gaya ng K Alaman ay K Yamanan. K? Okay. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sugatan ng isang lalaki matapos pagsasaksakin ng kanyang bunsong kapatid sa Pasig, Iloilo. Ayon sa mga pulis, pinuntahan ng 31 anyos na suspect ang kanyang kuya sa bahay ng kanilang pinsan. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, bigla na lang sinaksak ng suspect ang biktima. Base sa investigasyon, napuno na ang suspect dahil sa bastos na pakikitungo at pananakit umano ng kanyang kuya sa kanilang tatay. Nagtamo ang biktima ng sugat sa kanyang likod at kamay. Naisugod naman ito sa ospital at kasalukuyang nagpapagaling. Mahaharap ang suspect sa kasong frustrated murder. Patay ang isang lalaki habang sugatan ang isa pa matapos saksakin ng kalaro nila sa bilyaran sa Iloilo. Ayon sa mga pulis, nagkaroon ng pagtatalo ang mga naglalaro ng bilyar Biyernes ng gabi sa bayan ng Oton. Sa inis umano ng suspect, kumuha ito ng kutsilyo at inundayan ng saksak ang dalawang kalaro. Nagtamo ng mga saksak sa tiyan ang isang biktima na siyang ikinamatay nito. Habang nagpapagaling pa sa ospital ang isa pa, kalaunay na aresto ang suspect na maharap sa mga kaukulang kaso. Showbiz, eto na nga!
Mga kapatid, ito na nga, napasana all ang anak ni Aiko Melendez na si Andre sa love life ng kanyang ina. Ipayag ba si Andre na ikasal ulit ang kanyang mommy? Alamin po natin ang kanyang sagot sa Frontline Report ni MJ Marfori. Claiming his space in the spotlight ang anak ni Aiko Melendez at Jo Marie Iliana na si Andre, na from his supporting roles in Lumuhod Ka sa Lupa at ang mutya ng Section E, ngayon ay may sarili ng papreskot. At soon, sasabak na sa action projects pagkatapos ng ongoing series niya ngayon na Hell University. Habang siya ay busy, supportive naman siya sa love life ng mommy Aiko niya at ng bagong special someone na si Juan Mig Bondo. Nakikita ko sila, napaano na nga lang po ako napasana all na lang po ako Kasi happy po talaga sila. Diyos ko po, hindi ko na nakikita si mami. Nagsiselos na ako. Inamin na. Buti hindi ka na mapaka-cringe. Meaning ko minsan, oo. Pero okay naman. Pag anong moments yung nagduduet ba sila? Oo, kapag nagtitiktok sila ng mga kantahan nila medyo, pero sabi ko, hindi, this must be love, sabi ko. Maayos daw sila ni Juan Mig na para bang father figure na raw sa kanya ngayon. Nakaka-relate po siya sa akin when it comes to sa mga daddy issues, ganyan. So maganda po yung mga advices na nabibigay niya sa akin about it. Full support nga raw si Andre kung ikakasal si Aiko at Juan Mig. Basta mahal mo yung tao at masaya ka, go. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Susunod, global superstars na BTS bukbukan na ang paghahanda para sa kanilang libreng comeback concert. 260,000 armies, inaasahang taragsa. Yan na at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Puspusa na ang paghahanda sa venue ng free concert ng BTS sa Seoul, South Korea. Higit 200,000 armies ang dadagsa para sa comeback ng Bangtan Boys. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. The stage is set para sa much-awaited comeback ng global superstars na BTS. Bukbukan ang paghahanda sa Gwanghwamun Square sa Seoul, South Korea para sa muling pagsasama-sama nina Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V at Jungkook. Concert feels na rin sa paligid ng square dahil sa mga nagkalat na teaser videos. 260,000 armies ang daragsa sa Sabado, kaya tad-tad ng security personnel ang paligid. Nasa 8,000 security at emergency personnel ang ipapakalat. Meron ding mga isinarang kalsada mula sa Gwanghwamun Square hanggang Seoul Plaza para maayos ang daloy ng trapiko. Nako! Pati mga establishmentong katabi, gaya ng mga convenience store, 8 to 10 times din daw ang idinagdag sa kanilang supply, lalo't daragsa ang army. Isang oras din tatagal ang free concert sa Seoul na ila-livestream naman sa Netflix sa 190 countries. Dito rin unang ipiperform ng BTS ang kanilang comeback song sa Arirang album na ilalabas bukas. Ginawa ang free concert bago ang world tour ng Bangtan Boys simula sa April. At sa Sabado, March 21, panoorin ang TV5 special coverage sa comeback ng BTS. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. At yan nga po ang ating mga showbiz update at kay Alaman ngayong Webes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Rhinestone. Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5 sa 1PH RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas.
Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.